The Alliance of Concerned Teachers is calling for higher allowances and salaries as inflation and rising fuel costs strain household budgets. Educators say their current pay is insufficient to cover rent, utilities, and daily expenses, especially amid the recent spike in prices caused by tensions in the Middle East. Among them is Wilhelmina, a grade 4 teacher at Acacia Elementary School in Malabon. She is a single mother with 2 children, one of whom is still in college. She said that after mandatory deductions in loan payments, she only takes home around 8,000 pesos per cutoff. Mahirap, ang hirap talaga. Actually, lalo na ngayong nagkaroon ng crisis, itong gera. Ito, totoo lang, hindi na ako nakatulog eh. Alam mo, pumapanik nga ako kanina, nagsalita ako mag-isa, yung Lord, paano na? Paano na mamaya? Paano na bukas? Yung gas ko, malapit na mag-empty. Pag nga sahod mo, parang ako personally, pag sahod ko, naiiyak ako eh. Kasi binayad ko na, paano na naman yung pamasahe ko sa susunod. Ganong kahirap, napakahirap. Parang hindi mo na alam gagawin mo. The Alliance of Concerned Teachers is pushing to raise the monthly personal economic relief allowance from 2,000 pesos to 5,000 pesos. Walang kapares no yung inflasyon at yung talagang sirit ng presyo, pero yung sahod at economic relief allowance ay napako na at hindi na talaga tumaas. Now is the time, no? Yung crisis talagang ramdam, hindi lang ng mga guro kundi ng ordinaryong mga mamamayan na kailangan din ng suporta. They also want entry-level teacher salaries raised from 31,000 pesos to at least 50,000 pesos. Kung tutuusin talagang kakalahatiin na kung nangungupahan ng bahay at yung mga utilities, no, parang sumahod ka lang para makapasok ulit kinabukasan, no. Hindi naman luho, no, ang manawagan para sa disente at nakabubuhay na sahod. Matagal lang na pag-iwanan yung mga teachers natin. Sinasabing kami ay tagapagluwal ng mga profesional, pero hindi naman profesional. Busabos yung sahod ng mga guro natin. Ito yung makakatugon doon sa living wage, sa pagiging profesional namin at doon sa bigat ng trabaho na pinapasa ng mga guro natin. The Department of Education said it will study the proposal but noted that implementing higher salaries is difficult at this time. Dahil bagsak ang mga negosyo ngayon tapos nagmahala ng pag nagmahala ng mga presyo ng bilihin, liliit din yung kita ng ating mga negosyante, liliit din ang babayaran nilang mga buwis. So liliit ang koleksyon ng gobyerno. Saan natin pagkukunan yung papasweldo ko natin sa teacher?